What's up mga ka-TV? Welcome back na naman dito sa J4 TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman ng mga tanong, panibagong sagot na naman ang ating gagawin. Meron akong mga tanong na sasagutin dito sa video na to. Bago ka pa lang dito sa aking channel at ngayon ka pa lang napadpad sa channel na to, isiniimbitahan kita na mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong tutorial or bagong mga videos. Disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking experience or mga product training. So before, ay nagtrabaho ko bilang isang product specialist sa isang malaking kumpanya ng appliances. So lahat ng mga product training na tinuturo nila sa amin or yung mga monthly training na binabahagi at sinishare nila sa amin is yun lang din yung binabahagi at sinishare ko lang din sa inyo para may idea kayo sa mga simple lang na problema ng inyong mga appliances. So wag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. So ang una natin na tanong dito ay mula ito kay Vane B. Sabi niya, "Hello po sir, paano po pag naiwang maghapon na ka-F? 7 AM to 4 PM?" So shout out sa iyo Vane B sa pag-comment at pagtanong dito sa ating channel. So ang tinatanong ni Ma'am Vane is naiwan niya daw yung refrigerator niya simula 7 AM to 4 PM. Tinatanong niya kung may problem daw ba at ano yung pwedeng mangyari sa kanyang refrigerator. So Ma'am Vane, wala namang problema sa refrigerator kahit na iwan mo ng 7 to 4 PM. No? Kahit nakasaksak yan ng magdamag or 3 days na diretso yan, ang refrigerator hindi naman kagaya ng mga gadget yan or yung mga sumasabog pag sobrang na-charge or nakasaksak. Hindi tulad po ng mga electronics yung ating refrigerator. So ang refrigerator, even dito sa ating mga aircon, is merong auto sensor yan. So pagka malamig na loob ng refrigerator or yung freezer, so nag-automatic po yan na namamatay. So yan po yung kagandahan ng mga refrigerator. So kahit nakasaksak yan ng isang buwan, sabihin natin mga 5 days, no? Na diretso na walang tanggalan yung saksakan, wala pong problema dyan, Ma'am Vane. Merong auto sensor yan na pagka sobrang lamig, namamatay po ng kusa. So mas maganda na pagka umalis tayo ng bahay at sabihin natin na ganun nga 7 AM to 4 PM, kahit hindi nyo na kailangan patayin pa yung refrigerator. Pero pag halimbawa, aalis kayo ng isang buwan, 15 days, so mas maganda pa rin na bunutin natin yung saksakan dahil syempre yung refrigerator natin guys, kung 15 days or 1 month ka na umalis dun sa bahay nyo, pwedeng ka-problem, no? Dahil diretso yung under niya at the same time, so yun pa yung cost ng iba nating mga appliances na pwedeng masunog yung ating bahay. So yan yung laging ina-advise sa inyo na pagkaalis tayo ng bahay na mga isang buwan or 15 days, mas maganda na bunutin natin lahat, ibaba natin yung mga breaker, saksakan ng ating mga kuryente. Yung case ni Ma'am Vane is wala pong problema dyan. So kahit magdamag mo pa yan na nakasaksak, wala pong problema dyan kasi nag-automatic na mamatay yan pagka na-reach niya yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay sa loob ng ating refrigerator or dun sa loob ng ating freezer. So ayun lang guys, sana meron na naman kayo napulot na aral dito sa video na to. So kung ikaw ay may mga katanungan din, mag-comment ka dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng inyong appliances. Hanggang dito na lang guys, mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace out.